Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa atin mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa palibagong araw, dagdag na ating mga taon, sa ating hininga, lakas ng katawan galing po sa Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo na binigyan ng pagkataon para po tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Marami po mga tao ngayon na naghahangad ng kaligtasan at alam po ng Diyos mga kapatid na yun talaga ang hangad natin. At ayaw ng Diyos na hindi mo natin makamtan, mga kapatid, ang kaligtasan na ating inaasam dahil ang Diyos mahabagin, mapagmahal ang Diyos na ating pinaglingkuran. Now, sa lahat po natin mga viewers dito sa YouTube channel, kung sa Facebook, i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. Or subscribe, and don't forget to post the notification bell for update everyday new videos or live streaming to sharing the Word of God. Mga kapatid, ating pag-aralan ngayon tungkol po sa buhay na walang hanggang. Ito talaga ay inaasam natin at inaasahan natin na mayroon tayong muling pagkabuhay. Kaya nga mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito ay nais ng Panginoon talaga na tayo ay magkaroon ng pag-asa tungo ng kaligtasan para po na tayo talaga magkakaisa po sa kanyang kaharian, dahil nais ng Panginoon talaga na lahat ng tao ay maligtas. So yun po ang layunin ng Diyos sa atin, na sana maligtas po tayo, at yun din inasahan natin na sana po din magkaroon tayo ng kaligtasan, sapagkat ang pasya ng Panginoon na isang Panginoon talaga na lahat ng tao ay maligtas, as a 1 Timothy in chapter 2 verse 4. Yan po yung sinabi ng Banal na Aklat. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So ito po, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Na mga kapatid, ang katotohanan ang siyang nagpapalaya po sa atin, na kahit na kung sabihin natin sa ating panahon ngayon, marami talaga ang tagapagturo ng Biblia, at minsan po na tayo nagdalawang isip kung alin man ang tama. So kung makinig lang po tayo ng aral ng mga apostol na galing sa Panginoon Hesus Kristo, ay tuturuan tayo ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan talaga ang siyang nagpapalaya po sa atin, ayon po sa John 8 and verse 32. Lalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan po mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Now, maraming tagapagturo dito sa limutan, pero dapat mga kapatid, alam po natin na itong tinuturo nila ay yun talaga ang galing po sa Panginoon. Dahil marami po ang nagsilitawan na po ng mga antikristo. Dito sa limutan, marami ang nagsilitawan na tinatawag ni Apostol Juan Antikristo, Antichrist. Yan po ang dapat malaman natin mga kapatid hanggang sa mga araw na ito. Ito talaga ay hindi natin dapat baliwalain ang aral. Kasi dito po sa chapter 2 verse 18, na dito sa limutan, marami antikristo po, nagsilitawan na po. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Ngayon pa lang, marami na po ang Antikristo. So, ano ba ibig sabihin? Paano makilala po Antikristo? Kapatid, Antikristo, hindi po sila sang-ayon sa mga aral ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga tinawag sila Antikristo, kasi against po sila
ng aral ng Panginoon Kristo na napakinggan po natin. Kaya nga, tandaan po natin, ito ding Antikristo ay tinatawag din ni Apostol Juan na mga bulaan, propeta, na ito nga tinatawag, tinutukoy na Antikristo. Kasi Antikristo, salungat po ang aral nila sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Yun po tinatawag na Antikristo. Na ito mga kapatid, sinabi ni Apostol Juan din sa chapter 4, in verse 2 up to 4. Mga kapatid, pakinggan natin, ito po ang sinabi ni Apostol Juan. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit Verse 3. ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. So, yung espiritu ng Antikristo na Narinig ninyo na darating na ang Antikristo, at naririto na nga sa mundo. ito na nga. Ngayon mga kapatid, ito pinangaralan ng Antikristo, mga tao din. No? Hindi ba pinimangaralan sarili nila? Ito mga Antikristo, nangaral din sila na hindi pinipinay sarili lang pinangaralan ang mga tao po sa libutan na may panampalataya. Kaya tinawag ni Apostol Pedro na masisira po ang panampalataya natin sa mga tao na ito. Ito po ang tinatawag na mga huwad, no? Mga huwad na guro. Ito po ang nagsisira po ng panampalataya. Kasi kung magtanong tayo sa mga tao kung mayroon pang panampalataya, isa lang siguro ang sagot na mayroon. Pero ito po mga huwad na guro, ito po ang sumisira ng ating panampalataya. Tinatawag ni Apostol na Antikristo. Kasi ganito lang po yan mga kapatid. Ang tinawag ng Antikristo po, iba talagang aral nila. Ang aral nila, sirayan ng panampalataya. May panampalataya tayo. Hindi mo pala alam na sira na po tayo sa paningin ng Diyos, na tandaan po natin sa mga aral po na ating sinusunod na hindi pa ito'y kalooban ng Diyos. Pakinggan natin si Apostol Pedro sa 2 Peter in chapter 2 verse 1. Ganito po sinabi. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Aral, palihim, nagtuturo ng mga aral na sumisira ng panampalataya natin. Akala natin tama itong sinasakupan natin yung reliyon. Nangaral kasi ito. Sino pangaralan? Mga tao. Hindi mo alam. Kaya pag wala sa ating katotohanan, maaaring maligaw tayo at maalipin tayo ng reliyon. Kaya ang reliyon nga, walang makapagligtas ng reliyon. Kahit maglipat-lipat tayo ng reliyon araw-araw, hindi pa rin tayo maligtas. Pero kung katotohanan na sa atin, malaya na po tayo. Ay ibig sabihin, ano pa man ang gawin nila pag inganyo sa atin, kahit ano pa ang matamis na panalita, kapag alam ang katotohanan, alam natin sila'y sinungaling. Kasi ang diablo, hindi po nagpahuli ang diablo. Gumagamit po sila ng itong mga tao na itong mga sinungaling, walang konsensya. Walang konsensya ang mga tao na ito. Kaya ito po ang espiritu ng diablo sa mga tao na binigay niya, na mga tao nagtuturo na walang konsensya. Pakinggan na lang natin mga kapatid dito sa 1 Timothy. Ito mga kapatid sa chapter 4 in verse 1 up to 2. Pakinggan natin mga kapatid. 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. So nagtuturo ang demonyo. Na kung nagtuturo ang demonyo, hindi pwede kanya sarili turuan niya. Sa mga tao talaga nagtuturo. Kaya nga ang naligaw ng diablo, parang buhangin ng dagat din, no? So, yun po nakita po ni Apostol Juan doon po sa pahayag in chapter 20 in verse 8 up to 9 na para pong buhangin ng dagat ang naligaw ng diablo. Kaya nagtuturo po ito ngayon sa atin. Kung natin alam ang katotohanan, maaari po hanggang ngayon alipin tayo dito. Nagtuturo po ito mga tao na ito. Verse 2. Pakinggan natin sa verse 2. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So, ang tinuturo ng mga taong ito, mga tao po ito nagtuturo sa atin. Kaya, wag natin sabihin na, baka sabihin mo, hindi tao nagtuturo sa amin, bakit hindi ka maligaw? Mga tao nagtuturo, mandaraya at walang konsensya.
Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Mga kapatid, napakadelikado po. Huwag tayong kumpiyansa, sayang naman ating pinagpaguran na minsan po maaga pa tayo punta ng simbahan kasi may simbahan din sila. Hindi pa pwede itong bawat relihiyon may simbahan po talaga. Hindi pa pwede na aanib ka sa relihiyon, hindi mo alam kung sa anong klaseng relihiyon yan. Kaya nga, nagtanong minsan, anong relihiyon, Brad? Anong relihiyon yung Brixter? Apostolic po kami, Katoliko po kami, Iglesia po kami, Pitapiran po kami po Spirit Alliance. Marami relihiyon nga. Pero mag-iingat tayo sapagkat itong Diablo may relihiyon. Sino tuturuan ng Diablo? Ang sarili niya? Hindi po. Pakinggan natin ulit. Pagtatalikod na pa mga tao sa panampalataya, susunod na po sila sa aral po ng demonyo. Ito po ang sinabi dito. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Tatalikod na ang iba sa Diyos. Sana po sila susunod sa aral ng demonyo. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Tinuturo ng demonyo. Sino po tinuturo ng demonyo? Sino po ito? Mga tao. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Di ba? Ang mga tao ito mandaraya, sinungaling walang konsensya. Ang anong pakailan po nila, mga kapatid, nasirain ang panampalataya po natin sa aral po na demonyo. Yan mga kapatid, ang pinakamahalaga malaman natin. Kaya, salisikin natin ang kasulatan at tingnan natin kung itong aral nila talaga bang ayon po sa banal na espiritu. Sapagkat, kahit sabihin nila may Espiritu Santo po sila, sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4, mga kapatid, in verse 1 up to 2, na huwag tayo basta-basta maniwala na sa kanilang espiritu. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Alamin muna. Ibig sabihin, huwag kang susunod basta-basta. Alamin mo muna. Kasi sabi, ito Biblia talaga ito, sulat ng mga apostol, mga propeta. Alamin mo muna. Kung yun ba talaga ang pangunawa ng Espiritu Santo, o baka sa kanilang pangunawa lang po yan, naligaw na po tayo. Hindi pwede mga kapatid na baguhin ang direksyon ng Biblia, baguhin po ang aral, baguhin po ang pagpapaunawa. Hindi pwede po mga kapatid. Tanda po natin, mag-ingat po tayo. Sayang naman po ating pinagpaguran na sama-sama sa relihiyon, yung pala ang nagturo sa atin, mandaraya at sinisira lang ating pananampalataya, mga kapatid. Pagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Malalaman talaga natin. Kung walang kaibahan sa mga apostol, alam na po natin na yun po, sugot talaga ng Diyos. Pero kung iba, wag na. Kaya, dapat natin muna saliksikin mga kapatid, ang Biblia, para po hindi po tayo mag-iiba ang direksyon ng Biblia. Kaya nga nagbasa tayo mga kapatid, para po na hindi po tayo madaya. Kasi pag hindi tayo nagbasa, sige, patuloy lang tayo nakikinig at natin nagbasa, hindi mo alam na ligaw na pala tayo. So yan mga kapatid, ang dapat natin malaman. Kaya nga, itong pagkakimatuwid natin, tanda po natin mga kapatid, kung hindi po tayo lalamang sa mga tagapagturo, no? Pag hindi tayo lalamang sa mga tagapagturo, mga kapatid, tanda po natin, hindi po tayo makapasok sa kanilang langit. So paano malamangan natin tagapagturo? So yun, ibig sabihin, dapat saliksikin natin, basahin natin sa Biblia kung talaga yung ba talaga ang sinabi ng banal na espiritu. Kasi kung makinig lang po tayo, ligaw talaga tayo. Dapat magbasa din tayo para po hindi po tayo malamangan. Sinabi po sa 5:20 sa Mateo na kung ating katuwiran, hindi tayo higit sa mga tagapagturo, kung mga parasiyo, eskriba, o mga pastor sa ating panahon ngayon, hindi po tayo makapasok sa kanilang langit. Tiyatandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yan mga kapatid, napakaliwanag po ha. Napakaliwanag po mga kapatid na hindi po tayo makapasok kung hindi natin malamangan ang mga tagapagturo, mga kapatid, ng Biblia. Paano malamangan natin kung nakinig lang po tayo natin hindi binabasa ang Biblia? So dapat talaga magbasa tayo. Kasi maligaw po tayo ng mga tao na tagapagturo po ng Diablo kung hindi tayo magbasa.
kailangan natin mga kapatid na pangunawa po galing sa Panginoon atin sundin. Mayroon naman nangaral talaga na kahit hindi mo saliksikin ang kasulatan ay nangaral ng katotohanan. Pero kung nangaral sa atin ay ito'y kampo ng Diablo, so maaari mga kapatid na yung turo talaga ay natin alam na pala salungat po sa utos ng Diyos. Yan po ibig sabihin. So dapat lang na ating mga tinatanggap na aral ay basahin natin. Kasi kung natin babasahin talaga yon, natin alam na ito pala ay kasinungalingan. So paano mga kapatid natin malaman kung magbasa tayo? Kaya natin mahigitan mga kapatid, huwag natin mahigitan ang mga tagapagturo, kung mga pastor, mga pare, kung sino man na nag-aral ng Biblia. Ibig sabihin natin saliksikin. So maaari puligaw tayo ng mga mangliligaw. Pero kung mayroon naman, kahit hindi magbasa tayo, nagtuturong katotohanan, so yun. So yun, karapat dapat din tayo. Pero kung bulag ang nag-akay, so kapwa sila mahulog sa hukay, no? 15:14 sa Mateo, kung bulag ang nag-akay, ibig sabihin wala sa katotohanan, bulag sa katotohanan tayo, ibig sabihin, so mahulog tayo sa hukay. 15:14, sinabi po sa Mateo. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Diba? Anong bulag? Bulag sa katotohanan. So, kung sa ating katotohanan, mga batid, ay hindi po tayo mahulog. Kasi tinukoy dito, bulag sa katotohanan. Dito po sa Banal na Aklat, sa 2 Peter in chapter 1 verse 9. Ano ibig sabihin bulag? Bulag sa katotohanan. Kaya, kung wala sa ating katotohanan, yun po ang bulag ng tuturo sa atin na wala ang katotohanan. Sumari din tayo maging bulag sa katotohanan at mahulog tayo sa hukay. Yun po ang impyerno. Now, 2 Peter chapter 1 verse 9, ito po sila ang bulag sa katotohanan. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. So yun pala, ang tinutukoy po ni Kristo ng bulag, bulag sa katotohanan, hindi bulag na literal, na makita talaga magdagat sa daan, hindi po, bulag sa katotohanan. Na kung ibig sabihin, kung ang nag-aaral sa atin wala sa katotohanan, tayo din lahat, walang alam ng katotohanan, at mahulog tayo sa hukay. So mga kapatid, yung impyerno, hukay, na tinatawag na impyerno kung daigdig na ito po mga kapatid, kung sanimutan ng kaluluwa, nandun po ngayon ang impyerno, nandun nakatalikala ang mga anghel, na tinatawag madilim na dako, yun po ang hukay. So mga kapatid, sana po huwag tayo mapunta doon, sana po ay bigyan tayo ng pagkakataon na karapat dapat po tayo. So ang gawin natin mga kapatid, kailangan magbasa tayo sa mga tao po na nagtuturo na hindi katotohanan, malaman natin. Pero kung kahit hindi tayo magbasa, kung nangaral sa atin ay nangaral katotohanan, malaya tayo sa paningin ng Diyos. Pero kung bulag nga ang nag-akay sa katotohanan, maaaring din bulag tayo sa katotohanan, at dahil diyan, malipin tayo ng reliyon hanggang sa ating pagsalimutan at kaparusahan po ating kantungan. Sana mga kapatid, huwag tayo paintulot ng Diyos, ang galing niya na pumuhay natin. Sana mga tuloy tayo magkinig lang na aral at saka salisikin ang sulatan kasi malaman po ninyo. Malaman po natin kung sang-ayon sa katotohanan ang pinapangaral natin. Sapagkat mga kapatid, na ito talaga ay dapat maintindihan po natin na ang pinangaral ng apostolis mabasa at maintindihan. Yung po sinabi sa 2 Corinthians in chapter 1 verse 13. Pakinggan natin mga kapatid, 2 Corinthians chapter 1 verse 13. Ito po ang sinabi ng Biblia. Dahil sa tiwalang ito, pinalak kong bisitahin kayo noong una. Tignan natin. Isang bagay ang maipagmamalaki namin, namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyo. Nagawa namin ito hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At pinatutunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming ipinagmamalaki. Sapagkat wala kaming isinusulat sa inyo na hindi ninyo mabasa o maintindihan. Diba? Walang sulat ng apostol na hindi mabasa at maintindihan. So kaya, alam natin nagtuturong katotohanan, alam din natin nagtuturong kasinungalingan, sapagkat ang ating binabasa, maintindihan po natin. Kaya kahit anong gawin nila mga kapatid, ano man ang kailangan pagpaunawa, alam na po natin mga kapatid, na ang mga sinasabi nila talaga ay totoo hindi. Sapagkat, ang sabi ng Pablo,
wala kaming sinusulat na hindi mabasa at hindi maintindihan. So kaya pag iba na po ang aral, hindi na po magkaparehas sa mga apostol, alam na po natin na mga sinungaling po sila at alam po natin na sila po ang sugo ng Diablo. Ito po ang Antikristo na lilitaw na po sa sanlibutan at nandito na nga sa sanlibutan mga kapatid. Ayon pa sa sinabi ng Apostol Juan, no? Sa 1 John in chapter 2 verse 18. Yan po mga kapatid ni sinabi ni Apostol Juan na nagsilitawan na sa sanlibutan, marami na Antikristo at ito na ang katapusan, no? Kasi pagkatapos nito, mga kapatid, hatol na po. Napakinggan natin mga kapatid, no, sa 1 John in chapter 2 verse 18. Ito po ang mga Antikristo po dito sa limutan mga kapatid. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. So yan po sila mga kapatid, panatili sa atin, sila talaga ito malikod po, no, sa samahan, hindi po nagpapatuloy sa paglilingkod dahil po sila po talaga ay hindi po mga totoong nangaral po ng katotohanan. Kumalikod sa panampalataya, hindi po sila talaga nagpatuloy sapagkat naligaw po sila ng Diablo, na ito po ang trabaho ng Diablo talaga mga kapatid sa limutan ay nagliligaw lang po. Nagliligaw lang po ng mga tao at nais ng Diablo na matapon tayo sa impyerno kasi marami nang silitawan na ngayon dito sa limutan ng mga Antikristo. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Amen. So talaga maliwanag po mga kapatid na marami na Antikristo talaga ngayon. Kaya nagtaka tayo, dumadami ang relihiyon. So ingat lang po tayo na sana po ang relihiyon po na sinasamahan natin, ito po talaga ay ang espiritu nila sa Panginoon. Kasi pag hindi, espiritu ng Diablo yun. At kung dahil yan na espiritu ng Diablo, ligaw talaga tayo at wala tayong maasahan ng kaligtasan. Kung meron naman tayo panampalataya, naman tayo makinig, wala tayong panampalataya. So pag nakinig po tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin may panampalataya po tayo. Kaya lang, minsan po sinisira po ng Diablo ang ating pananampalataya. Yun po ang sinabi Biblia na sinisira lang po pananampalataya natin sa mga huwad na guro. So kaya alam na po natin sila mga huwad na guro dahil po sa aral po nila ay talagang alam po natin na talagang hindi po sila nangaral po ng katotohanan kasi ang kanilang aral ayon lang po sa kanilang sarili mga kapatid, kaalaman. Hindi po kaalaman mula sa Diyos. At malaman talaga natin na ito'y totoo, ito hindi totoo. Kasi yan natin malalaman. Ang bawat espiritu ay subukin. Huwag muna tayo basta-basta maniwala. Subukin muna natin ang espiritu kung ito talaga ay sa Panginoon o sa tinatawag Antikristo, kung huwad na propeta, bula ang propeta. Ayon po sa 1 John chapter 4 verse 1. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Pagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kapatid, napakalaga po. Huwag natin hayaan na itong ating inasahan po mga kapatid na kaligtasan, yung pala kapahamakan. Dahil po, hindi natin sinusubok muna. Ibig sabihin, salisik muna natin, basahin natin, huwag tayo basta-basta susunod. Alam natin sila, pastor, pari, tagapagturo, alam naman natin, basta hawak ng Biblia, akala natin na sila talaga ay nagtuturo ng katotohanan. Hindi po, kasi ang Diablo po, kailanman, hindi po yan mag-aaral ng katotohanan. Kasi Diablo po siya, siya ang ama ng kasinungalingan at ama ng lahat ng sinungaling. Kaya kapag Diablo po ang espiritu nasa kanila, talagang kasinungalingan po. Mga bulag po yan sa katotohanan. At dahil bulag sa katotohanan po, wala po tayong mapapala at maasahan po ng kaligtasan. So sana mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkataon. Habang buhay po tayo may pag-asa, kaya lang minsan po ang ating pag-asa, hanggang na po sa pag-asa, pero ang totoo wala tayong maasahan sapagkat ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating panampalataya bilang Kristiyan ay ayon lang po
mga kapatid, sa ating kagustuhan ay ginagawa po natin na makinig lang po at gawin natin kaagad ang tinuturo. Hindi po. Dapat natin saliksikin, basahin ang kasulatan, kasi pag nabasa man natin yan, alam natin na ito ay totoo at ito, alam natin ito ay kasinungalingan. At dahil dyan, hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo maakit o kung engganyo man ng kahit nino man, ano man ang katamis ng panalita, kung alam naman natin kasinungalingan. So, yung patrabaho ng Diablo, gumagaya-gaya lang po anong paraan ng Panginoon para makapunta ng langit po tayo. Sumita ng mga propeta, mga apostol, mga pastor, tagapagturo, ganun ng Diablo din. Nag-akit din ang mga tao sa pagitan ng mga bulaan propeta, bulaan mga apostol, bulaan mga pastor. At ito mga kapatid, dapat alam po natin kung ito talaga ay sino po sila natin pinapakinggan. Sana mga kapatid, nakatulong po itong mga video na ginawa po natin. Sana po tayo makapag-asa, mabuto tayo na manalig sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, dahil po ang buhay natin parang usap lamang, ito yung saglit nakikita at agad nawala. Po Santiago, chapter 4 and verse 14. Maliwanag pa kapatid ang Biblia sa sinabi sa Santiago sa chapter 4 and verse 14. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Apostol Santiago. Katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Ayan pong buhay natin, huwag kalimutan, sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay natin parang usok lamang. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tomac Apostolic, Believers of Christ International, sabi sa Grace, Mercy, and Peace. Be with us. Jesus Christ. Amen.